Yun 'no, aha, ayan na naman, 'no, kita-kita na naman tayo, 'no? Maayong buntag, maayong hapon, maayong gabii diha sa Kabisayaan 'no, sa mga kauban natong Bisaya 'no, maayong adlaw ninyong tanan 'no. Ah, Siyempre sa Katagalugan, sa Luzon 'no, magandang araw sa inyo. Ah, Anumang oras ninyo ito, pinanood 'no, gabi man, tanghali o ah, umaga 'no. So, magandang araw sa inyo. 'No, paki-share, paki-like, paki-comment 'no. Gusto lang nating pasadahan 'tong, 'yan, yung nasa harapan niyo ngayon 'no. Ah, Halos mag-isang linggo na yata 'to nung mangyari 'no. So, bigyan lang natin ng konting, komento 'no, yung mga napapansin natin bilang ordinaryong tao, kung sa Bisaya ordinaryong tao 'no, kung sa Tagalog ordinaryong tao 'no. So, itong mga tulpo 'no, lalo na itong si Rapi 'no, ah, parang ikukumpara ko lang siya sa panahon ni ano 'no, excuse me, panahon ni Noli de Castro. Kung maalala niyo, napakasikat din ni Noli nung araw 'no. Ah, May plano pa nga ito noon na tumakbong presidente, pero kalaunan parang nag-vice president siya 'no, kay, Gloria, tapos naging, senador din yata ito 'no. So, hindi naman maipagkakaila 'no, kung sa Bisaya hindi nato puwedeng, lalison 'no, na si Noli de Castro is magaling talaga na media o, ano bang tawag nito, reporter o journalist 'no. So, walang pinag-iba dito kay, Rapi Tulfo 'no. Sikat na sikat yung kanyang, Isumbong Mo Kay Tulfo ba yun 'no, yung kanyang, programa, yung awayan ng mga, ah, magkakapitbahay, yung mga kabitan issue 'no, yung, ah, kumbaga inano ng pulis, ni kapitan, ni Major, ano pa, yung abroad na mga away-away, na yung abroad, ah, ano bang tawag nun, iniputan sa ulo 'no, yung parang may kabit 'no, yung pinadala ng pera, yung iba't ibang mga ano 'no. Kaya sikat na sikat itong si Rapi Tulfo pagdating sa ganiyang, ah, isumbong mo daw kay Rapi Tulfo yung mga problema mo 'no. Madalas nga hindi na siya nagbabanggit siya ng, ah, mas matagal daw 'pag idinaan sa proseso. Kaya mas mainam pang magsumbong na lang kay Tulfo o sa kanya at, mareresolba niya agaran 'no. So, yun ang impresyon 'no, yun ang impresyon ng tao sa kanya. Pero sa kalaunan, pumasok ito sa pulitika 'no. Parang sabi ko nga walang pinag-iba nung panahon ni Noli de Castro 'no. So, siyempre sikat na siya, dahil dun sa kanyang sumbong mo kay Tulfo 'no. Talagang, inisip natin na, magaling ito 'no. Kasi kung magmura siya dun sa mga, sinumbong, kung gaano niya kampihan yung mga mahihirap daw 'no, yung mga walang kakayanan, gano'n siya 'no, gano'n siya ka-ano, kalupit magmura, magpagalit do'n sa mga sinusumbong. Lalo na kung pulis, sarhento 'no, major 'no, ah, mayor, councilor, kapitan 'no.
Ang angas, ang tapang nitong si Rapi Tulfo. So, sa madaling sabi, biktima na naman tayo ng, ah, pagiging sikat 'no, pagiging sikat niya at nadala niya ito sa Senado. So, nanalo 'no. Ang kapansin-pansin nga lang, lumalabas yung ano, kung gaano siya kagaling doon sa, TV, sa kanyang programa, ay pagdating dito sa Senado mukhang, naano uli tayo, na naunsyami uli ang ating, ah, pag-asa o yung umaasa tayo sa kanya na magbigay ito ng, ah, mga posisyon na ka kumbaga na magsusulong sa kapakanan ng pangkalahatan ano. Hindi lang yung tipong, sa TV na isang pamilya lumapit sa kanya, kung hindi ang inaasahan natin sa Senado ay, titindig ito sa pangkalahatan 'no. Pero parang hindi gano'n ang nangyari 'no. Pagpalagay na lang natin ano, sa usapin ng, land reform 'no, parang nawala yung mga ano nito, yung kagalingan o yung galing nung kanyang panindigan ano. Usapin ng, sahod 'no, yan ay pangkalahatan 'no. Land reform, pangkalahatan yan 'no, para sa mga magsasaka 'no. Pipitik ng konti lalo na sa usapin ng mga bilyar, dun sa usapin ng mga, um, yung mga sakahan ay gagawing subdivision o nabili ng mga bilyar, pero hindi tuloy-tuloy 'no. Hindi talaga tuloy-tuloy, hindi nagpapakita ng, hindi nagsasagawa ng, mga panukalang batas para sa pangkalahatang land reform 'no. Inom tayo ng tubig mga kaibigan. Gumagaralgal ang boses ko, pasensya na 'no. Sa usapin ng sahod 'no, ewan ko kung ano ang stand niya. Tapos yung mga pangkalahatan din yan dahil hindi lang naman yan Metro Manila 'pag sinabi mong, sahod buong bansa yan 'no. Ano ang paninindigan niya dun sa, wage board 'no, yung tripartite na binuo ng panahon pa nila, kung hindi ako nagkamali panahon pa nila Ramos yan, na wala talagang kakuwenta-kuwenta. Dahil mantakin mo naman, taga Cavite ka, mas mababa ang sweldo mo kaysa taga NCR. Yun talagang hindi maganda diyan sa wage board na yan 'no, yung gumawa sila ng pinaghati-hati nila yung, bansa sa pamamagitan ng regional at NCR o mga wage board 'no. Iba yung sweldo ng sabi ko nga, iba yung sweldo ng Cavite kaysa NCR, samantalang ang presyo ng bigas sa Cavite, ang presyo ng bigas sa Bulacan, ang presyo ng bigas sa Laguna ay, pareho lang sa NCR. Pero bakit, pinipilit kasi nila na sabihin na mas mura daw ang mga probinsya kaya kung ano man ang pasahod ng wage board sa NCR ay hindi parehas sa Cavite, sa Bulacan, sa Laguna. Pero tayo hindi tayo naniniwala diyan kasi halos pare-pareho na. Magkano ang presyo ng gasolina doon? Magkano ang presyo ng, rentahan ng mga bahay? Magkano ang presyo ng, kuryente at mga patubig sa mga probinsya? Hindi naglalayo sa NCR. Pero 'yan 'no, gano'n pa rin ang nangyari. Wala tayong inasahan sa kay Tulfo 'no, nandiyan na siya. Yung pangungutang 'no, yung pangungutang ng, national government 'no, wala ka ring marinig 'no. Yung Maharlika na binuo ng grupong BBM 'no, sumang-ayon din lang. Panghuli dinastiya 'no,
yung dinastiya natin sa politika. Dati, alam niyo mga kaibigan, mahuhuli niyo yung mga taong mapagkunyari, 'no? Yung mga pulitikong, sorry, yung mga pulitikong mapagkunyari na akala mo, may magaganda silang paninindigan, ano? Pero tingnan niyo sa usapin ng dinastiya, ang mga taong, mapanlinlang o ang mga pulitikong mapanlinlang, sa simula, kunyari sa usaping dinastiya, 'no, yung mga magkakamag-anak na ang, mamumuno ng siyudad, ng probinsya, ng kongreso, distrito, at ng senado o kahit sa executive, 'no, magkakamag-anak na o dinastiya na, pare-parehong apelyido, 'no? Parang, mula sa hari ipinapasa sa prinsipe o kaya sa reyna, 'no? So, ito yung sasabihin ko, nung umpisa nagsasabi yan ng, against sa dynasty, 'no? Kunyari binabanatan yan nung panahon ng mga Kuwangko, ng mga Marcos, ng mga Tolentino, siguro ng mga Maseda, 'no? Pamamalata na ba yung edad natin? Pero yun nga, 'no, natatawa na lang tayo dahil, nung mga panahong gano'n, bumabanat ang mga ito na hindi daw dapat bigyan ng, karapatan ng iba dahil ang karunungan naman sa pamamahala ng gobyerno ay, hindi naman yan monopolyo ng isang apelyido lang. Pero tingnan niyo sila, 'no, pagkatapos nilang, pagkatapos nilang, manuligsa sa usapin ng dinastiya, 'pag sila na at sila nang naupo, nakalimutan na yung kanilang paninindigan. Tulad nito, 'no, tulad nitong mga tulpo, 'no? Alam ko nung hindi pa pumapasok ito sa pulitika, makiyaw-kiyaw din ito, 'no? Talagang binabanatan nilang mga magkakapatid, binabanatan nila yung, ah, mga angkan na kung saan pumapasok sa pulitika. Pero tingnan niyo ngayon, 'no, andiyan na, pumapasok na halos silang lahat. Ang balita ko itong si Rapi Tulfo ang asawa nito ay, congresswoman yata, 'no, sa party list na ACT-CIS. Tapos itong anak nito, ayan nakikita niyo, 'no, na may naging kontrobersyal nung nakaraang, araw ay, congressman din sa distrito, hindi ko alam kung anong distrito, diyan sa Quezon City. Tapos itong kanyang kapatid na si Erwin Tulfo ay, tumatakbo na namang senador sa ilalim ni BBM, 'no? Maging itong si, Ben Tulfo kung hindi ako nagkamali, 'no, ay, tumatakbo din, 'no? So, Montulfo ba 'yan o Bentulfo ba 'yan, dalawa yata ang tatakbo sa Senado. So, magiging tatlo sila kasi si Rapi Tulfo nandiyan na. Ano ba, papayagan ba natin 'to? Ah, ah, Tayo ba ay, kumbinsido na naman na dahil sa magaling sila sa telebisyon, magaling din sila sa pamumuno sa ating bansa? Mukhang mukhang hindi pa tayo nadala, 'no? Mainam nga si Noli de Castro dahil, nung makita niya na tila kapos, tila mas maganda kung manatili na lang siya sa, ah, pagiging, reporter o journalist, ay nag-back out na, pinaubaya na sa iba, 'no? Pero tingnan niyo itong mga tulpo ngayon, 'no? Gusto nilang ipamukha sa atin na yung kagalingan nila sa telebisyon ay magiging gano'n din sila
sa pamumuno ng ating bansa, na hindi totoo 'yan, 'no? Pinatunayan na 'yan ng kanilang kapatid na si Rapi Tulfo. Tingnan niyo ang angas nung, nasa ano siya, hanggang ngayon sa kanyang, isumbong mo kay Tulfo. Pero anong posisyon niya pagdating sa West Philippine Sea? Napakabigat na usapin 'yan. Wala, hindi mo marinig ang boses niyan kung anong posisyon niya sa panggugulo ng China, 'no? Kahit yung, pagiging, maka-China ni Duterte at nandiyan na siya, 'no? Eh, hindi siya nagsasalita, 'no? Kahit sa Maharlikapan, hindi mo marinig kung anong posisyon niya. Ewan ko kung narinig niyo mga kababayan. At ito pa, 'no, kampihan na, 'no? Kampihan na. Tingnan mo yung kanyang anak. Biruin mo magsasabi kang, hindi nag-abuso o hindi nagmura, eh, kahit hindi nagmura 'yan, eh, 'no? Yung pagpasok pa lang ng kanyang, driver kung hindi man siya, kung wala man siya do'n, yung pagpasok pa lang sa bus lane na hindi pinapahintulutan ng, batas trapiko ay pang-abuso na 'yan, 'no? Wala man siya do'n, driver man niya 'yon o kasama man siya, lalo na kung kasama siya, 'no? Eh, abuso na agad 'yun. Kaya mukhang, pinapahina ni Rapi Tulfo yung batas. 'Pag sinabing bawal, bawal. Hindi ko mo, pumasok doon, hindi naman daw nagplaka ng 8, hindi naman daw nagmura, hindi nakipagtalo, eh, wala na daw pang-aabuso. Pang-aabuso 'yun kasi pumasok nga kayo. Tingnan niyo kung ang ordinaryong tao ang papasok diyan, tingnan niyo yung mga simpleng taga-deliver ng mga produkto na pumasok diyan, 'di ba? Tinitingnan niyo na pang-aabuso 'yan, 'no? Tinitingnan niyo na paglabag 'yan sa batas. Kaya ewan ko sa inyo mga kababayan 'no, mga kaigsunan, ewan ko sa inyo kung itong darating na eleksyon ay magtutulpo kayo at dadagdagan niyo yung mga tulpo, 'no? Yang pinapakita natin sa bandang, kaliwa, kanan, 'no? Yang magkakapatid na nandiyan din si Rafi sa gitna. Ang una diyan si Erwin, si Rafi, tapos itong isa, tapos yung babae. Tandaan niyo yung si Wanda Teo na 'yan ay naging, sekretary ni Duterte 'yan. At Como Sikat, kapatid ng mga Tulfo, ay ginawang sekretary nga ni Duterte. Anong nangyari, 'di ba? Nagkaroon ng, anomalya, 'no? Nagkaroon ng, tila involved do'n sa perang, para sa advertisement ba 'yun ng turismo, ng tourism, ay, ayun na, nagkalitsi-litsi na. Hindi ko malaman kung ilang milyon 'yun, ano, pero pinapasauli pa nga 'yun, eh, at hindi rin sinasauli. Walang pinag-iba do'n sa kung naalala niyo yung kuwento ni Rebella, 'no, pinapasauli din yung, pera mula doon sa kaso ni Napoles, ay hindi rin sinauli. Kaya may mga alamat na ng, katiwalian, 'no, lalo na itong kanilang kapatid na si Wanda Teo at involved itong yung bitag, 'no, na si Montulfo ba 'yan o si Ben Tulfo ba 'yan, 'no? Dahil, sila yung tumanggap nung, advertisement, kontrata na yun, eh, 'no? At, denial na lang, 'no? So, yun lang ang sa akin, 'no? Ah, ma makikita niyo kung kayo ay, mapagmatyag, kung kayo ay talagang,
nakapokus sa mga politiko, bantayan niyo. 'Pag hindi 'pag hindi nagsasalita 'yan sa mga mabibigat na usapin, West Philippine Sea, yung panggugulo ng China sa bansa natin, Maharlika Funds, budget, pangungutang, sahod ng mga manggagawang Pilipino, land reform. 'Pag hindi nagsasalita yang mga 'yan, alam na yang mga 'yan, magpapakintab lang ng upuan sa Senado man 'yan, sa Kongreso man 'yan, pero walang gagawin 'yan na paninindigan pabor sa pangkalahatang mamamayang Pilipino. Tandaan niyo 'yan. At may dadagdag pa ako 'no, ito ayan 'no, 'yan 'no, na nakuwento ko nga yung, ah, si Rebilla kanina 'no, at ikukuwento ko na rin si Lapid 'no. Nagpapakintab lang ng upuan 'yan sa Senado. Paulit-ulit niyo ng binoto 'yan, paulit-ulit na nating binoboto 'yan. Pero ano ang posisyon ng mga 'yan? Tahimik pa sa ano 'yan, alam niyo yung tuod 'no? Iba kasi yung kunyari itong wala akong picture ni Rebellano, pero palalahanan ko lang kayo at nilapid 'no, wala diyan sa screen ninyo. Palalahanan ko lang kayo na ah, ang mga 'yan 'pag nagbigay na ng mga flyers, alam niyo yung flyers, yung mga babasahin, mga mukha mang comics 'yan o mukha mang, maliliit na banderitas o babasahin nga kung sa simpleng termino, flyers, mga, ano pa bang ibang tawag, polyeto 'no? Ay maraming sinasabi doon na siya ay, ka ko ko ano bang tawag nun, ah, is iba kasi yung nag-i-sponsor ka, yung ikaw mismong gumawa nung panukalang batas at iba rin naman yung parang pumirma ka lang. Ang ipapakita nila dun napakarami nilang sinalihan. Kunyari gawa ni Grace Poe, gawa ni, ah, kunyari gawa ni, Angara, gawa ni Loren Legarda, nakapirma yang mga yan doon at, palalabasin nilang napakarami nilang pinirmahan o sinalihan. Pero hindi silang may gawa nun. Hindi silang original na sponsor nung bill na yon at naging batas o naging, proposal bill at naging, batas na o law 'no. Madalas nakikipirma lang sila dun, sumang-ayon lang sila. Pero ang dapat kasi nating tingnan, mga maliliit na bagay yun. Pagpatayo ng ganito, tulay o pagbabago ng mga pangalan, ah, yung budget 'no, pumirma sila doon. 'Pag, yung siyudad gagawing, yung munisipyo gagawing siyudad, pumirma sila doon. Yung mga usapin diyan sa may, Mindanao, yung mga farm, yung mga kung ano-anong pagbabago sa Muslim area, pumirma sila doon. Pero tandaan niyo, sa pangkalahatan, dapat ang makitaan natin sila ng programa sa usapin ng land reform. Gumawa dapat sila ng batas tungkol diyan. Sahod 'no, pagtigil ng mga pork barrel 'no, pagtigil ng mga tinatawag na hidden funds, mga pondo ng mga congressman at senador 'no. Pagtutol diyan sa, dinastiya, paggawa ng batas tungkol diyan sa, ah, West Philippine Sea. 'Pag yun ang ginawa ng mga yan, kahanga-hanga sila at dapat lang nating, ipagpatuloy ang pananatili o pagboto natin sa kanila para manatili diyan. Pero kung walang ginagawa yang mga yan,
ng mga batas na talagang mag-aahon sa atin sa kahirapan, magbibigay sa atin ng, seguridad, eh, wala 'yan, 'no? Magpapakindap lang ng kanilang mga puwet 'yan at tayo ay, magpapatuloy na magpapasahod sa kanila, 'no? At napakalaki ng mga sahod ng mga 'yan. Ang kanilang nasasakupan sa bawat opisina nila ay talagang gumagasto ng milyon-milyon bawat buwan dahil kumukuha 'yan ng mga sangkatirbang, sekretary, staff, abogado, 'no? At ah, buma tayo ang namamaluktot niyan, 'no, sa kababayad ng buwis at ipapasahod sa kanila. So, ang tanong ko nga diyan, eh, gusto niyo pa bang dagdagan? Ha? Gusto niyo pa bang dagdagan yung mga Revilla, yung Lapid, yung, sino ba, Robin Padilla, sino pa, 'no? Gusto niyo pa bang dagdagan yung mga sikat na 'yan, 'no? Pero wala rin namang ginawa sa usapin ng ating, pamahalaan o ng ating gobyerno. Nakaka nakaka para sa akin, nakakahinayang, nakakapanghinayang inyong mga boto, ang ating mga boto kung, dahil lang sa isang artista, dahil sa sikat ay, nilalagay natin sila sa baluta, 'no? Hindi lang 'yan, si Salvador ang tumatakbo, 'no? Tumatakbo din si Willie Revillame, oo, at marami pang iba, 'no? Kahit nga ang alam ko itong si Mocha na numero unong, fake news vlogger ay tumatakbo din. Ang daming tumatakbo. Yung Bundok pala, yo Jimmy Bundok ba yun, 'no? Tumatakbo din sa ilalim naman ni Duterte. Artista din yun o singer, 'no? Talaga naman. Itong si Salvador, kay ano din 'to, kay Duterte din 'to. Ah, 'Wag naman, 'no? Para sa akin, opinyon ko, 'no? 'Wag naman nating dapat nga bawasan na natin 'yan, 'no? 'Wag nating iboto yung paulit-ulit na lang, dekada na, 'no? Dekada na diyan sa Senado, sa Kongreso, pero wala namang ginawang, alam niyo, uulitin ko lang ano, iba kasi yung, pumirma lang, 'no? Pero wala namang ginawa talaga na sponsorship na nag-isip talaga siya ng isang batas na bibigay ng, napakalaking, kaunlaran sa mamamayan. Sabi ko nga sa inyo, land reform, sahod, ah, yung, pagbabawal sa mga dinastiya, 'no? Kasi ayaw natin ng dynasty, unang-una, ayaw nating mangyari na ang mga magkakamag-anak ay magtatakipan na lang diyan, 'no? At kung ano ang gusto ng isa ay, iboboto ng lahat kasi magkakamag-anak sila. Mapa-munisipyo man 'yan, mapa-siyudad man 'yan, mapa-probinsya man 'yan. Ayaw natin ng magkakamag-anak yung mga nanunungkulan. Dahil sa malaut sa madali, 'no, kung sa Bisaya pa, paingon na siya sa ah, paingon na siya sa pagkakampihan, 'no, 'pag nilaban, 'no? Siyempre magkakapartido, magkakaparente, 'no? So dili maayo. Kadaghan ang puwede natong ibotar nga dili magkapareho nga apelyido nga mga maayo mapod, 'no? So, yun lang mga kaibigan, 'no? Gusto ko lang pinasadahan lang natin itong, bago na namang mga pulitiko, 'no? Kung di ako nagkamali si, Willie Revillame, si Salvador, ito yang si Salvador, si Bundok, 'no, Jimmy Bundok, at marami pang iba. Maawa naman tayo, 'no?
Yun lang ang masasabi ko. Maawa naman tayo sa susunod na henerasyon. Wag naman nating ubusin yung, pera ng gobyerno sa pagbibigay sweldo sa mga ganitong klaseng, tao na hindi nga nagbigay ng mga paninindigan kahit man lang sa simpleng, usapin, 'no? Bagkus, pumapabor pa nga dun sa mga naunang politiko sa kanila, sa mga pinagtanggol pa sa mga katiwalian, 'no? Naalala niyo ba itong, si Salvador na nagsabi pa doon sa mga pumupuna, naalala niyo sinama ito sa itong grupo nila, sinama ni Duterte sa Moscow, sa Russia, bagong panalo si Duterte noon. Kasama yan sila Cesar Montano, Ipi, sila Moca at marami pang iba. Bumiyahe papuntang Moscow. Ngayon, maraming nagsalita na waldas yun ng pera ng bayan. Alam mo kung anong ginawa nito? Ang namumuna, ang bumubusisi, ang mga nagreklamo doon sa pagwaldas nila ng pamasahe papuntang Russia, papuntang Moscow. Ang mga nagsalita laban sa ginawa nila ay sinabihan niyang mamatay kayo sa inggit. Kita niyo kung gaano ito kawalang kwentang artista at ngayon ay tumatakbong senador. Wag naman, 'no? Wag naman tayong bumoto ng, dagdag pahirap pa uli sa atin, 'no? Mag-artista na lang sila diyan at wag na silang sumali sa, pamamahala ng ating gobyerno, 'no? Yun lang at, maraming salamat mga kaibigan. Salamat sa pagtapos ng ating, vlog, 'no? Paki-subscribe, 'no? Paki-share kung umaayon ka doon sa aking, mga argumento, sa aking mga pananaw, 'no? Maraming salamat.